Atong ablihan ang atong Biblia karon nga gabi, Book of 1 Samuel 1 verse number 10. 1 Samuel chapter 1 verse number 10. First Samuel 1:10. Pila ka book? First Samuel 1:10. Ito na yung basahon. Diri ta magbasa sa unang Samuel 1:10. Ganyan ako ang tanan sa pagtindog. Pagtawad sa pulong sa Dios. First Samuel 1:10. Atong dunganan sa pagbasa. First Samuel 1:10. Nakita na, amen? Verse number 10, all together, basa. And she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. Let's pray. O Dios, nga labing gamhanan, Ginoo, salamat sa takna na makatuon na usab kami sa imong mga pulong. Amahan, among gipangayo kanimo ang kaalam. Lord, ang among kahibalo, limitado kaayo. Ang among ineskwelahan, dili kiniigo pagtungkad sa imong balaan nga pulong. Apan nagahangyo kami Ginoo karang nga takna nga please ablihi ang among kasing-kasing una-huna ug among salabutan nga masabtan namo Ginoo imong pulong sa yano nga pamaagi. Gamita imong ubos nga alagad pagsaysay Ginoo. Ug panalangin ni ang among Ginoo ayon karong gabi nga sa among taliwala ang imong ngalan mapasidunggan, ang imong ngalan mo mahimaya. Labi na Ginoo sa pagtuon sa imong pulong karon nga gabi ang magtugyan pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik sa talingkuranan. Ang 1 Samuel 1:10, nagahisgot kini sa kang Hana. Kung na kadungog mo sa story ni Hana, sa kini ka babae nga nangandoy og anak. Of course, wala man siguro'y minyo nga di mangandoy og anak, no? Mungutana ga taning minyo nga naa diri. Si Brother Ace o si Jessa, sila ra may bagong minyo. Brother Ace, nangandoy ba mong anak? Amen. Nangandoy sila anak. Diyan ko mungutana ni mga ulitaw kay mapumanin sila lisensya. Siyempre, kung minyo na mo, mangandoy man gid og anak, di ba? Siguro ang uban nagplastar pa, lahi-lahi man pod og mga plano sa kinabuhi. Pero kini manggod si Hana, dugay na ni sila nga minyo. Kung imong tan-awon dinhi sa verse number 2, ang iyang bana ni si Elkanah. Kini si Elkanah na sa duha ka asawa. Verse 2, and he had 2 wives, and the name of the one was Hannah, and the name of the other, Penina. And Penina had children. Notice, sa verse number 2, si Penina had children. I suppose, nga ang una nga wife ani si Hannah, kaya siya may una nga mention. And then, ikaduha dayon, si Penina. And notice, the Bible says, Penina had children, but Hannah had no children. Wala po gisulti sa Biblia pila ka buok ang anak ni Penina. But sumala sa mga nagtuon, at least unom daw. Wala man po naghisgot din sa pulong sa Dios kung pila ka buok. Pero sumala sa mga nag-study, na daw unom ka buok nga anak si Penina. So kung unom ka buok ang anak ni Penina, dili na pod muminos og mga pulo ka tuig nga nag-uban si Hana og si Elkanah. Kung basihan na nato tag 2 years ang gap sa ilang anak, kung pananglitan unom. Kung ibutang nato og pulo ka tuig sila nag-uban og diining 10 years nga sila nag-uban, ang pangandoy ra gyud ni Hana nga magkaanak siya. Amen. Kinumdum ko sa ang Pastor J murag
Pila sa katuig? 12? 12 years sila, no? Pastor Jay, bago nagkaanak. 12 years sila nag-uban ni Auntie Inday bago sila nagkaanak. Medyo gulang-gulang na yun pagkaanak nila. So, dinhi sa pulong sa Dios si Hannah nag-desire siya og anak. Kunya, makita na to sa verse number 10. Tungod sa iyang pag-ampo, kanyo imagine, pulo ka tuig. Kunya, ang imong ginaampo, Lord, atagi ko og anak. Naghangi sa Ginoo, tagay ko og anak. And in 10 years time sa iyang pag-ampo, sa verse number 10 years, she was in bitterness of soul. Kung saan ang bitterness of soul? Kanang pait na gyud iyang kalagba. Grabe na gyud niyang hangyo. Grabe na gyud niyang pakiluoy. And prayed unto the Lord. Nagampo siya sa Ginoo and wept sore. Sa iyang pag-ampo, grabe na niyang hilak. In bitterness of soul. Karong gabi ang title sa mensahe, The Price of Prayer. Ang bili sa pag-ampo. Ang kantidad sa pag-ampo. Ang price, ang presyo sa pag-ampo. Pastor, nada ay presyo ang pag-ampo? Yes. Tanaw na to din sa kinabuhi ni Hannah, unsa ang price sa iyang prayer. Christians, ayaw himua ang pag-ampo as an easy thing. Don't make prayer as your routine. Because prayer had a price. So then, nag-appeal ko og prayer and fasting sa Malay-Balay. Gikan Monday night. And then, Tuesday, pamahaw, paniudto, panihapon. Wednesday, pamahaw, paniudto, panihapon. 7 kakananan. Kung di ka kakaon og 7 kakananan, medyo mareklamo na gyud ang imong tiyan. Ang struggle na diha sa mga upat, pag-abot sa upat kakananan, mo struggle. Makalampas lang kag-upat, medyo kaginhawa na, arang-arang na. Musabot na ang imuhang, maka-adjust na ang imong unsa man na kanang metabolism siguro. Maka-adjust na imong digestive system ba nga. Wala na gyud mong sulod karon. Pero first 3 meal, mo gina ang struggle. And then lain ang paminaw, labad ang ulo. Pero salamat sa Ginoo nga gi-sustain sa Dios. So, dinhi karon gabi, the price of prayer, ang kantidad sa pag-ampo, ang bili, ang presyo sa pag-ampo ni Hannah. In verse number 10, the Bible says, she was in bitterness of soul. So, una nga price of prayer. Number 1, the agony of prayer. Unsa man ang word nga agony? Nakahiyong mo ni Ginoong Jesucristo? Let's turn to Luke 22. Mismo si Ginoong Hesus nag-ampo siya. Ang Dios nga magtubag sa atong pag-ampo, nag-ampo usab siya. Luke 22, unsa iyang prayer dire? Luke 22 verse number 4. Look at him, how he prayed. The Bible says, dunganan to pagbasa. Ready? Luke 22 verse 4 all together, basa. And he went his way and communed with the chief priests and captains how he might betray. Murag, sipyat akong reference na. Luke 22 verse 4. Katubi taong in agony. Nag-pray siya in agony. Nasa maandapit. Si Jesus nag-pray siya in agony. Na word nga agony sa iyang prayer. Nasipyat akong reference. 44. Ay, salamat sa mga abdik ug mata. Sige, atong basahon. Nawala din yung isa. 4. Ready, basa. And being in an agony. Luke 22:44. Kita? Verse 44, read.
And being in an agony, he prayed more earnestly, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Look at that. The agony of prayer. Ang pag-ampo di ay, ang kantidad, ang presyo di ay, ang bilis sa pag-ampo sa usa ka Kristiyano na gitawag nato agony of prayer. Don't make prayer as a daily habit. Make prayer. Himuon nimo nga seryoso. Amen? Si Ginoong Kristo sa iyang pag-ampo, grabe niya nga kaseryoso nga sa verse 44, being in an agony. He prayed more earnestly. Unsa man ang word nga agony? Agony means pain in the flesh. Suffering in the flesh. Nag-ampo siya nga aduna siya pain. Aduna siya intense emotional distress, knowing that he is about to be crucified. Nag-ampo siya in agony. Grabe nga pain, grabe nga suffering. Og makita nimo tungod sa iyang pain, siyang pag-ampo, and his sweat. Nakatesting mo anang namoy huna-hunaon. Nakatesting ba mo ana nga grabe ka, focus ka sa imong nakay gitawag nga emotional distress, and because of emotional distress, gisingot ka, ngawa ka naglihok. Mao na ang gibati ni Jesus, sweat as it were great drops of blood. Yang singot nga murag dagko nga tulo sa dugo falling down to the ground. Agony. Naay gitawag nga agony of prayer. Nagampo siya in emotional distress, intense, grabe nga agony. Kabalo ba mo nga si Hannah nagpray siya in bitterness of soul. Grabe niya kaseryoso. Pait kayo. Naghilak siya tubangan sa Diyos. Amen? Kristohanon, ang prayer, it should be earnest. Ug tungod sa iyahang kaseryoso, tungod sa iyahang kasinsiro sa pag-ampo, nag-antos gid siya. Gani si Hannah in bitterness of soul. Kung nakagipangayo sa Ginoo niya, seryoso ka, dapat na gitawag nato nga agony of prayer. Kung si Ginoong Hesus na siya'y agony of prayer, ang Kristohanon, kinahanglan maghimo ta og separate time between you and the Lord. Nga maghimo ka og gitawag nato nga agony of prayer. Naa kay suffering of prayer. Sayon ra man gud mo ampo taon nya wata nag-suffer. Pero kana bitaw mag-ampo ka nga mag-suffer, sat-sas anang mag-fasting ka, nag-suffer ka, imong gipaantos imong flesh, imong gi-afflict ang imong flesh, di ko mukaon. Akong buhaton magbasa ra ko Biblia, mag-ampo ra ko, mo suffer ko aron paminawon sa Ginoo. Akong hangyo. Kaya bitong bata pag may pangayoon sa papa, unya ingon na yun, mama, sige ako nang ihatag imong ipangayo, panghugas sa plato. Hugas sa plato. Pag humani, hugas sa plato. Oh, sige, silhigis ani. Manilhig na. Pag humagsilig, oh, sige, buhata sa to. Ma, daghan naman ganyan mong sugo. Tanaon, testingan sa inahan, testingan sa amahan, kung unsa ka seryoso. Amen? Muna, kung mangayo ta sa Dios, dapat seryosohon nato. Praise the Lord. Kristohanon. Amen? Seryosohon nato na agony of prayer. Hilakan, ludhan, fastingan, bilaran. Amen? Ang pag-ampo na agony of prayer. Kung wala pagkakatesting sa agony of prayer, pwede na ito sugdan, Lord, dapat day mo antos ko. Si Jesus gani, nasa agony of prayer. Ni antos with siya. Bisan katugod na kaysa, nagbilar gid siya. Iyang mga disipulo nangatulog na siya, pero nagbilar gid siya sa pag-ampo. Amen? Tanawas chapter 2 sa atong text, 1 Samuel 2. 1 Samuel chapter 2 verse number 15. Ang sayon sa pulong sa Dios. Also, before they burnt the fat, and the priest came and said
to the man. Ano ba ni? 1 Samuel. Sorry. Chapter 1 verse number 15. And Hannah answered, no. Nadudahan pa yun siya ni Eli nga hubog. Anong kutib-kutib mo na yung ba dia? Verse 14. And Eli said unto her, how long wilt thou be drunken? Put away thine wine from thee. No, yung sulod magkadis templo, kutib-kutib na yung ba palahubog, magkagawas. Undangin na yung pagkapalahubog. And Hannah answered and said, no, my Lord, I am not a woman. I am a woman of sorrowful spirit. Usa ko kababay. Magulano ng akong espiritu. I have drank neither wine nor strong drink. Ingon siya, wa man ko nakainom. Wa, yung kudili ko hubog. But have, notice, verse 15. But have poured out my soul before the Lord. Paningon ni Hannah, ni ako dinhi paring Eli, dili, pareha. Si priest Eli, giingnan niya, na ako dinhi, I have poured out my soul before the Lord. Akong giyabo, akong kalag, diha sa Ginoo, akong giyagyag, miampo ko, naghangyo ko sa Ginoo, aron niya kong hatagan og anak. Kabalo mo sana, agony of prayer. Amen? Naalaan pa siya hubog. Sayo kay siya sa templo, kutib-kutib, yung ba dito. Kabalo mo nga nang gihimo na ni Hannah, she was in bitterness of soul. Niya din makita nato, nagpray gyud siya. She poured out her soul before the Lord. So, the price of prayer o na agony of prayer. Ang pag-ampo dapat na day agony. Amen? Yung pag-antos, seryoso kayo na gitawag nato nga emotional distress. Kay grabe ang imong gipangayo sa Dios. Imog yung gikinahanglan. Hilakan, ludhan, ampuan, bilaran, kung mahimo, Lord, please, maluoy ka. I-grant ang among request. So, agony of prayer. Verse 13. 1 Samuel 1:13. Now, Hannah, she spake in her heart, only her lips moved. But her voice was not heard. Therefore, Eli thought she had been drunken. So, dinhi, makita na to. Naalaan siya dinhi nga hubog. Kaya nag-istorya siya siyang kasing-kasing. Iyang lips running lihok, pero iyang bakba walay nadunggan nga tingog. So, dinhi sa verse 13, makita na to dinhi, authenticity of prayer. Authenticity of prayer. Primero, agony of prayer. Ikaduha, authenticity of prayer. Ano ng word nga authenticity? From the word authentic. Ano ng word authentic? Truth, genuine, credibility, honesty. Muna siya ang authenticity of prayer. Marag, naglibog siguro niya sa spelling. A-U-T-H-E-N. Authenticity of prayer. So muna siya ang price sa pag-ampo. Kung mag-ampo ta, dapat authentic. Amen? Authenticity of prayer. Truthful. Dapat sa atong pag-ampo, modul ka sa Ginoo nga matinudanon. Amen? Genuine. Dili pwede nga moampo ta dinhi magbugal-bugal ta. Dapat seryoso ta at tubangan sa Dios. Kaganina aguni, na ay paghilak, na ay pagluhod, na ay pagbilar, na ay pag-fasting. Aron paminawon lang yun sa Ginoo pag-ampo. Karon dapat matinud-anon, dapat genuine, dapat adunay credibility ang atong pag-ampo diha sa Ginoo. Si Hannah spake from the heart. Nag-istorya siya sa Ginoo, diya gikan sa iyang kasing-kasing. And in verse 11, she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction. Tanawa? Ang iyang pag-ampo, gi-consider na niya nga unsa? Affliction. Ginoo, akong kasakitan. Unsa iyang kasakitan nga wa ko kaanak? Gusto ko, Lord, mangayo kog anak nga lalaki, Ginoo. Atagi kog anak nga lalaki. Makita nato dinhi ang truthfulness,
ang genuine nga prayer ni Hannah, nangayo siya og anak nga lalaki. Unya ingon pa niya, Lord, kung imo lang kong hatagan og anak nga lalaki, then I will give him unto the Lord. Ako siyang ihatag balik siya. Ano mangayo pamangkaw niya, ihatag balik sa Ginoo. Makita nimo? Nangayo siya, Lord, imo lang kong hatag og anak nga lalaki, ako siyang ihatag balik sa imuha. So makita nato dinhi ang truthfulness ni Hannah. Amen? Ug nakita man sa Ginoo nga truthful man siya, genuine man siya sa iyang pag-ampo, gigrant sa Ginoo ang iyang request. Mga Kristohanon, kung genuine lang sa atong pag-ampo, truthful lang ta sa pag-ampo, authentic ang atong prayer, dapat na ang atong prayer makita ang authenticity, ang truthfulness. Amen? Nga genuine gyud ta, muduol sa Ginoo, mohangyo sa Ginoo, despite of the condition, despite of circumstances, despite sa weather, mianhi gyud ta. Kay genuine gyud ta muduol nga maampo sa Ginoo. Authenticity of prayer. I have poured out my soul. Grabe gyud ni Hannah ka matinud-anon. Sumuna ang price sa prayer. Agony of prayer, authenticity of prayer, and verse number 17. And Eli answered and said, Go in peace. And the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. Ingon ni Eli, uli na nga malinawon. Gitubag na sa Dios ang imong gipangayo. Amen? Indutaan na nga balita, no? Gitubag na sa Ginoo ang imong gipangayo. Ang imong gipangayo nga anak, gitubag na sa Dios. Amen? After 10 years. Pila nakakatuig ng kampo? Pila nakakatuig na ngayo sa Ginoo? Unsay imong gipangayo sa Ginoo? Nangayo pa kag asawa? Nangayo pa kag balay? Nangayo pa kag sakyanan? Pila nakatuig? Si Hannah napulo at least 10 years. Gipangayo niya sa Ginoo. And now in verse number 17, makita nato, the God of Israel grant thee thy petition. Amen? Ang Dios sa Israel, mihatag na sa imong gipangayo. So, the price of prayer. Primero, agony of prayer. Ikaduha, authenticity of prayer. Ikatulo, the answer of prayer. Amen? Lagi tubag. Mo ni ang kantidad sa pag-ampo. Sakto ni nga presyo. Tubagon ra gyud sa Ginoo. Amen? Pero remember, the time frame that Hannah prayed, it took her 10 years. Kaya ba nato ni? Pulo ka tuig? Job, 7 years tribulation. Grabe nga pag-ampo. 7 ka tuig. Pulo ka tuig. God grant them their petition. Lord, antod kanus aman mi mo tubagon, magpabilin mi Ginoo nga muduol kanimo, muhangyo nimo. Kay nagtuo mi Ginoo nga muhatag gyud ka og tubag. Amen? Amen. It could be 7 years. It could be 10 years. It could be tonight. Remember the price of prayer, the agony of prayer, authenticity of prayer, and then the answer of prayer. Finally, gitubag na gid sa Ginoo. Gihatag na gid sa Ginoo ang iyang gipangayo. And look at verse number 17. Go in peace, the God of Israel grant thee thy petition, and thou hast asked of him. Gihatag na sa Ginoo ang iyang gipangayo. Amen? Amen. Wow, nindot ano? Ihatag sa Dios. Siyempre, kung ihatag na sa Ginoo ang imong pangayo, siyempre malipayon na gyud. Amen? Di na ka mag-goal. Goal siya, nasulod sa napulo ka tuig. Ang iyang ang asawa ni Elkanah si Penina, daghag anak niya, ako anak. Finally, nakaanak na gyud siya. Amen? Sa panahon nga tigulang na siya. Sa panahon nga murag wa nay paglaom. Nay point maabot na nga hopeless. Pero kung mapadayon ng tao kampo, i-grant ra gyud sa Ginoo. Mana nga ayaw undang
padayon lang kita pray. Kaya ang Ginoo mutubag yun sa atong pag-ampo basta kay seryoso lang yun ta mangayo sa Ginoo. Look at verse 28. Therefore, also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord, and he worship the Lord there. Si Samuel, gihatag ni Hana balik sa Ginoo. Amen? Kristohanon, kung unsa may ihatag sa Dios kanato, why not? Ihatag din nato balik sa iya. Kaya ang naa sa tua, dili niya tua, apan gasa ni sa Dios nga gihatag kanato. Kung naa kay talent karon, ihatag balik sa Dios. Kung ang Ginoo maghahatag balik sa panalangin. Kristohanon, kiman nato ni, ang pag-ampo adunay kantidad. Amen? Di kay isi-isihon lang nato ang Ginoo. Dapat hatagan yun nato og price ang prayer. Agony of prayer, authenticity of prayer, and the answer of prayer. Kiman ni, si Hannah, it took her 10 years. Usa gitubag sa Dios ang iyang hangyo nga magkaanak siya. Kung naa kay gipangayo sa Ginoo, ayaw hunong after isa naman ko katuig. Sige, ampo o mangyapon gihatag sa Ginoo. Ayaw hunong. Until such time, ihatag ra gid sa Ginoo ang imong gipangayo. Amen? Ang atong Ginoo dili bungol. Ang atong Ginoo nakadungog. Pero tan-aw niya kung unsa ka kamatinud-anon. Kung unsa ka kasinsero sa imong pag-ampo diha sa Ginoo. Kung genuine ba gyud imong pag-ampo. Si Hannah pulo in taon katuig, and finally after 10 years gihatag sa Ginoo iyang gipangayo nga anak. Muna Kristohanon, ayaw kundang padayon sa pag-ampo kay naa gyud saad ang Ginoo nga motubag gyud siya sa atong pag-ampo. May God bless His holy word. Let's all stand. Let's sing closing hymn. Atong awiton, Sweet Hour of Prayer. Sweet Hour of Prayer. 149, Sweet Hour of Prayer. Two sharps. Two sharps. Sweet. Two sharps. 149. All together, verse number 1. Ready now? Sing. Isa. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, me from a world care and beats at my Father's throne, my wants and wishes known in seasons of distress and grief. My soul has often found relief and of escape the tempter's near by thy return. Sweet. Atong ito na last verse. Sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer. May I thy consolation share till from Mount Peace God's love hide thy view, my home, and take my flight
this road I'll drop and rise to see everlasting cries and shout while passing through. Farewell, farewell, sweet hour of rest. Pray, Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Salamat, Ginoo, sa pulong nag-remind ka na mo about the price of prayer. Kabangi mi Ginoo nga matinud-anon, genuine ang among pagduol kanimo. Kabangi mi Lord nga among seryosohon ang panahon sa pag-ampo. Ang pag-ampo Ginoo panahon nga kami muduol kanimo, maghangyo kanimo, mapakiluoy sa imong atubangan. Amo ning gibuhat niini nga takna Lord apan sa gihapon walay pulos ang among pag-ampo Ginoo kung dili nimo kami paminawon mo sa Ginoo. Please maluoy ka Ginoo, hatagi og tubag ang among mga paghangyo. Paminawa Ginoo ang among mga practice karon nga gabi. Panamahan dili ang among pagbuot ang matuman. Apan di mo pagbuot sa gihapon mao matuman sa among kinabuhi. Lord, ug mga adlaw sa among baptism. Tagi mi ug maayo nga panahon maluoy ka Ginoo ayon kami paulan Lord. Andama ang kasing-kasing sa mga candidates Ginoo nga bautismuhan. So Ginoo, mag-bless silang kinabuhi. Magamit pa sila sa kahimayaan Ginoo sa imong buluhaton. Mag-grow sila sa kaibalo sa imong pulong. Ang itugyan kayo tanan niya kanimo, pinagi sa pangalan ni Jesus, ang Ginoo nga niluwas. Amen. Ngayong gabi sa tanan.